Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel posted by Michael M. Key. Caption o title, si Teto Sen pala kasabwat ng NBI. Tungkol ito sa pagpasok ng NBI agents sa compound ng Senado para arestuhin si Bato na si Senator Soto nag-deny wala daw siyang kaalam-alam sa pagpasok ng NBI. O ito ngayon, pahayag ng bagong Senate President. Sabi ng NBI Director, nag-coordinate ang mga NBI agents kay dating Senate President Escudero. Pakinggan natin. According to the NBI Director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat duman sa korte, hindi na nila pinursu na arresto siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. According to the NBI Director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat duman sa korte, hindi na nila pinursu na arresto siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. According to the NBI Director. Yun. Klaro na, no? Ang issue na ito, kasi todo deny si dating Senate President Soto, wala akong alam dyan, wala. Ay, nako. Ganon din yung maleta issue, di ba? 5 maleta ang na-deliver sa kanya according to Brave 18 Marines. Sabi niya, wala. O, dito na naman, wala, hindi ko alam yan, wala akong alam-alam. Aha. So, dalawa nang nagsabi na alam niya. Una, yung Sergeant at Arms ng Senado. Sabi ng Sergeant at Arms ng Senado, yung napalitan, umaga pa lang nandun na ang mga NBI agents, nag-coordinate sa office of the Sergeant at Arms, and then later on, nag-coordinate din, nagpaalam din sa Senate President. So ito, ang NBI Director mismo nagsasabi na nag-coordinate ang mga agents ng NBI sa dating Senate President. So, ako, kanina ko maniniwala, dito na lang sa Sergeant at Arms at NBI Director. Kasi posible naman hindi mag-coordinate ang mga agents. So gusto nila, NBI, dating Senate President, na maristo si Bato, siguro, ito, opinion ko na lang ha, actually, si Senator Bato, nagsabi na nito para pigilan ang pag-change of leadership sa Senado. Kasi kung nagtagumpay ang mga NBI agents na mahuli si Senator Bato, di hindi siya nakaboto sa session at hindi nagbago ang leadership ng Senado. Now, it all makes sense to me kung bakit pinigilan nila. Okay, ngayon, ito, may narinig akong statement ng NBI Director. I don't know how true interview sa kanya ng media na nagkasundo daw ang Senado at ang NBI, yung siyam na NBI agents na na-cite in contempt ng Senado dahil sa pagpasok doon na wala man lang coordination na maayos, tinake custody ng NBI. So, wala na pala sa custody ng Senado yung siyam na NBI agents kasi nagkasundo.
So, nandun na. Tapos, pumayag naman din ang NBI director na huwag na nilang pilitin na arestuhin si Bato. Kahit sinasabi na nandyan yung warrant of arrest, kasi nga na under protective custody na siya ng Senado. Wow. To me, that's a very good win-win solution. Kasi ang stand ng Senado, meron silang Senate Resolution number 44 na nagsasabi sa resolution na yun, ang stand ng Senado is, dapat ang ICC warrant of arrest ay susunod doon sa patakaran ng Supreme Court na yung ICC warrant of arrest na yan is dadaan muna sa husgado. Very clear yun sa guidance na inilabas ng Supreme Court. So, pag gano'n, nagkasundo, di wala na tayong problema. Dapat sumunod lang kasi sa batas. Itong si Trillanes, mapilit na gusto niya, maristo kaagad si Bato na tanong, anong personality ni Trillanes na nandun sumama? Kaya sabi ni Senator Bato, civilian naman si Trillanes. Hindi siya member ng ICC. Hindi siya member ng Interpol. Hindi siya member ng Philippine Center for Transnational Crime. Civilian siya. Anong business ni Trillanes? Nandun. Ganon din si Attorney Guanzon nagtanong, may hawak daw si Trillanes na ICC warrant of arrest. Bakit? Sheriff na ba ng ICC si Trillanes? Yung kanina may nabasa kong post ng isang PME graduate, class 84. Sabi niya, how much? Trillanes. Bakit ka nakikialam dyan? Ay, grabe. Sige, antabayanan natin ang development dito sa kalagayan ni Senator Bato. Humihingi siya ng dasal, suporta sa atin na sana magdesisyon na yung Supreme Court sa petition na isinampa niya doon para malaman na kung ano ang mangyayari sa kanyang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Nako sa balay sa natabangan na mo og yero. So mo na ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mo na gid ni tungod sa kakaraan na sa iyang yero, inani na gyud nagkabangag-bangag na. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag. So katop na gyud siya karon. O karon humana gyud sa pagatop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Oo, sa nagtabag og inrebat. Adjust tabang di ya gud ko ato. Salamat kayo sa nagtabang kay nakatop na gud ko. Salamat. Ang tabang di yun ato kay ang kwarta tama na gid sa kaon. Taman ra sa pagkaon unsa ra daya imong trabaho? Mag-uma? Mag-umara. Oo, so karon nga ting-init ang inyong mga mais. Wala na gyud. Ayos na. Oo. Ayos na. Oo. Sa manginan lang pagid ko tabang og naba. Oo, so kuan ra gyud.
Nagpasalamat ka nga tabangan ka gero nga nakaatop na ka. So dili na gyud ka maulanan. Dili na kayo man man. So pila na to ka tuig ang imong atop nga imong gitanggal nga mga buslot na? 15 na to katuig. 15 na ka tuig. So taod-taod na gyud. Dugan na ko. So salamat na kaayo.